Come to Sunday school. Come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Come to Sunday school. Come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Come to Sunday school. Come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Come to Sunday school. Come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Bring your Bibles to. Hallelujah. Bring your Bibles to. Bring your Bibles to. We shall come rejoicing. Bring your Bibles to. Bring your Bibles to. Bring your Bibles to. We shall come rejoicing. Bring your Bibles to. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Masaya ba kayo ngayong umaga? Amen. Salamat sa nakarang taon. Amen. Praise God. Praise God. Tayo mo ko mga kapatid para sa panalangin. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 Lord God. Panginoon, salamat sa iyong presensya, Lord, sa kalagitnaan namin, Ama. Salamat, Lord, sa kabutihan at, Lord, sa kagandang loob mo po sa bawat isa, Panginoon. Lord God, punong-puno, Lord, ng pasalamat ang bawat isa, Panginoon, sa oras na, Lord God, dahil sa iyong kadakilan at kabutihan sa amin, Panginoon. Ama, aking hiling, Lord, na muli, samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, Lord God. Ako iyong sisidlan lamang, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Nais na magpagamit sa iyo, Lord Jesus. At Panginoon, narito ang iyong mga banal, Panginoon, handang makinig ng iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo po sila. Mightily, Lord God, habang, Lord, ang bawat sisidlan, Panginoon, ay nag-expect, Lord, sa iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo po ang buong gawain ito, Lord God, at sa iyo lamang, Panginoon, mauwi ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat. Sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God. Praise God. Amen. At mga kapatid, ating tinatalakay ang prophet. At ito yung part na natin. Ito na yung last ko para sa series na to. Prophet part 4. Praise God. Kung mababasa natin mga kapatid sa Matthew 25 verse 6, and at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Amen. Sabi diyan, sa midnight, sa hating gabi, may sumigaw. At anong sinigaw niya? Ang kasintahang lalaki ay paparating na. Kayo'y maghanda. Praise God. So pag sinabing midnight mga kapatid, ito'y hating gabi. Amen. Pag sinabing hating gabi, madilim. Tama? Praise God. So, sinasabi na ang midnight na yan ay ang last days. Dahil katulad ng ating nalalaman, mga kapatid, na itong panahon na ito ang evening time. Ito ang midnight. Spiritually, ito'y madilim, mga kapatid. Kung paano ang buong paligid na nakikita natin ay sumasalangsang sa salita ng Panginoon. Amen? Para patunayan, mga kapatid, na narito tayo sa last day, bilang Bible study natin, tingnan natin ang Revelation 3 verse 14. And unto the angel of the church of the Laodicean write. So sa Laodicean church daw, isulat. Kung makikita niyo mga kapatid, may 7 bilog dyan, di ba? 7 church ages. At matutukoy natin na yung Laodicean ay nasa pinakahuli. Ibig sabihin, last day, di ba? Huling kapanahunan, mga kapatid. So, paano natin mapapatunayan na yung Laodicean na yan, ang last days? O ang panahon na to, ang Laodicean, mga kapatid. So, kung makikita natin, mga kapatid, ang Laodicean ay nangangahulugan ng ano? People's right. Di ba? Mga karapatang pangtao. Napapansin ba natin yun sa panahon natin, mga kapatid? Ang panahon natin ay punong-puno ng karapatan. Ang mga hayop may karapatan. Ang aso may karapatan, di ba? Hindi natin sila pwedeng saktan na lang ng ganun dahil may batas
na kakalabanin ka. Yan ang karapatan. Yan ang Laodicean. People's right. Punong-puno ng karapatan ang panahong ito. 2 Timothy chapter 3, sinasabi diyan, para patunayan na ito ay last days. This know also that in the last days, perilous time shall come. Mapanganib na panahon ay darating. Bakit? For men shall be lovers of their own selves. Ang mga tao daw ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Ang mga kabataan ay masuwayin sa mga magulang. Amen. Kaya mapapalad tayo mga kabataan na nandito sa mensahe para malaman to. Amen. Unholy. Praise God. Ano pa? Without natural affection, truth breakers, false accuser. At kung mababasa natin yan sa 2 Timothy 3, 1 hanggang 5, di ba, lahat ng yan ay makikita natin sa panahon na to. Yung pinaka-last verse, having a form of godliness, ang lahat ay Christian, form ng godliness, but deny the power thereof. Ninawawalang kabuluhan ang buhay sa kabila nung ganung pag-aangkin. Praise God. Nakikita niyo ba yan sa panahon natin, mga kapatid? Say amen. Amen. 2 Peter 3:3, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers walking after their own lusts. Makapansin natin yan sa mga trabaho natin. Nagtatrabaho lang sila para sa kanilang sarili, para sa kanilang kalagayahan ng kanilang laman. Praise God. Ngunit ang lakad nila ay patungo saan? Sa kamatayan. Amen. Sabi ni Brother Branham sa praise God. Okay, ang ating part 4 ngayon ay recognizing your day. Voice at the midnight hour. Kailangan makilala natin ang panahon natin kinabibilangan. At yung voice, yung tinig sa panahon na to. Amen? Brother Branham says, now, if the Lord Jesus was walking around personally on the earth tonight in human flesh, and He said, tomorrow it will be raining all day long, now it would be very easy for me to take an umbrella and leave in the morning. Kung sasabihin daw, kung nandito daw si Lord, at nagsabi siya ng isang bagay, makakapaghanda ka. Kung sinabi niyang uulan, sigurado magdadala ka ng payong. Kasi alam mo uulan sinabi niya yun Sure ka dun. Di ba? If He didn't say it, I don't know then what to look to. Kung walang magsasabi, wala kang bagay na mapaghahandaan. So that's the way it is. And anything we do, we want to know the hour, the age we're living. Kailangan na nating malaman ang bawat bagay. Amen? Kung ating matatandaan mga kapatid, after nito, yung Transfiguration, sa Mount of Transfiguration, nalaman ng mga apostol, di ba, si Lord Jesus Christ ay nagpakita sa kanila yung rehearsal ng pagpapalit ng katawan, di ba? Sa Mount of Transfiguration, naalala niyo ba yun? Di ba? Ang kasama niya si James, si John, saka si isa? Peter. Tatlo sila. At nakita nila si Lord Jesus Christ na nagpalit ng katawan. Pagpapatunay na may pagpapalit din ng katawan sa panahon natin, mga kapatid. Amen. Nakita nila sa Mount of Transfiguration. At kanilang nalaman na siya ang Misayas. Amen? Nalaman nila. Pero may tanong sila, mga kapatid. And His disciples asked Him saying, why then say the scribe that Elias must first come? Lord, nakilala namin na Ikaw ang Mesiyas. Pero di ba sinasabi ng mga eskriba na kailangan dumating muna si Elias? Hindi nila na-recognize si Elijah na dumating na. Anong sabi ni Lord Jesus? And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. Isang bagay yan sa paparating na panahon. But I say unto you that Elias is come already. Dumating na pala si Elias, hindi nila namalayan, mga kapatid.
Di ba? Kaya nagtatanong sila, and they know him not. Hindi nila nakilala. Hindi nila nakilala yung Elias, yung prophet, na magpapakilala sa Misayas. Amen? Kaya nga maraming na-deceive na scribe nung panahon na yon. Dahil hindi nila tinanggap ang mensahe ni John the Baptist. Then the disciples understood that he speak unto them of John the Baptist. Si John the Baptist pala ang sinasabing Elijah na magpapakilala sa Misaya ng panahon na yon. Amen. Pero ang mga relihiyoso ng time na yon ay hindi nakilala ang forerunner. Amen? Praise God. Nakakasunod ba kayo mga kapatid? Praise God. So kailangang ma-recognize, kailangang makilala ng bawat tao ang tanda ng panahon. Kung paano tinalakay natin, di ba? Yung part 3 natin, yung ang tanda ng panahon. Kailangang makilala ito mga kapatid. Ano ba ang tanda ng panahon? Sa ating pag-aaral, ito ang propeta, di ba? Amen, siya ang tanda ng panahon. Bakit kailangan makilala ang tanda ng panahon? To recognize kung anong panahon ang kinabibilangan mo. Bakit? Kasi yung tanda ng panahon ang magpapakilala nito. Hindi natin makikilala ang panahon na tayo nasa last day kung wala siyang itatayong tanda o yung propeta sa panahon na to para ipaalam sa atin kung nasaan na tayo, di ba? Paano natin nalaman na nandito na tayo sa panahon to? May sinugo siya, mga kapatid. Amen? Sa bawat panahon na yon, yung mga nakaraang panahon, dapat ma-recognize nila na yun ang huling panahon nila. Yun yung deliverance nila, di ba? Kunyari, sa panahon ni Moses, yun yung huling panahon ng Israel sa Egypt para i-deliver sila. Kailangan ma-recognize sila. Kung hindi nila pakikinggan si Moses, may iwan sila doon, mga kapatid. Tama? At sa bawat propeta ng panahon, laging ganun, mga kapatid. Sa panahon ni Jeremiah, nanambitan siya, magsisi kayo, magsibali kayo sa Panginoon. Dahil may taliwakas na paparating. Walang iba yun yung pagsakop ng Babylonian. Tama ba yun? Amen. Sa bawat panahon, ganun mga kapatid. Praise God. Sa panahon ni Ahab, nandun si Micaiah, di ba? Nandun si Elijah. Lagi siyang nagsasalita. Manumbalik kayo sa Panginoon. Magsisi kayo. Dahil after nun, ano kasunod? Distraction, mga kapatid. Amen. Ngunit kung mapapansin natin mga kapatid, ang mga propetang to, ang mga tandang ito, sa paninimula ng kanilang ministry, kailangan kunin ng Diyos ang pansin nila. Amen? Nakita natin ang buhay ni Moses, nakita natin ang buhay ni Barbanham, kung paano kailangan kunin muna ang pansin nila. Para ano mga kapatid? Para once na makuha ang pansin ng propeta, ang propeta naman ang gagamitin ng Diyos para ano? Para kunin ang pansin ng kanyang mga anak. Amen. Kailangan meron tayong tinitingnan eh. Praise God. Barbanham said, and the word comes to his prophet. Ang salita ay dumarating saan? Sa propeta. And the prophet is identified by the sign that he shows. So, ma-identify natin ang tanda ng panahon, ang propeta ng panahon, sa bagay na sumusunod sa kanya. Yung mga tanda. Ano mga tanda niyan? Alam niyo yan mga kapatid. Di ba? Kung paano sa panahon yung pinakita. Ikaw si ganto, si ganyan. Nakatira ka sa ganyan. Sino makakaalam nun mga kapatid? Ngunit iyon tanda sa propeta na siya'y sinugo ng Panginoon. Amen. And then he comes to the word and the words made manifest. So yung salita pala yun mga kapatid na nagmanifesto. God gives a sign to attract the attention of the people. Binibigyan ng tanda ang isang propeta para tawagin ang kanyang mga anak. Amen. Ang kanyang bayan. Signs are from God. Ito'y nagbumula sa Diyos. So, ang Diyos lang ang nagbibigay ng tanda. Amen. The sign that follows or the voice that follows the sign must be the voice of God, speaking from the word for that age. So, kailangan may sumunod na tinig sa mga tandang yun. Hindi lang puro miracle. Hindi lang puro pagpapagaling. Sa kabila nun, may panawagan. Amen? Once na makita mo ang ganung kababalaghan o mga mirakulo,
Maghanda ka. Ibig sabihin, mangungusap ang Panginoon. Amen? Meron siyang ipaparating sa iyong salita. Once na ma-recognize mo na siya nga ang sinugo ng Diyos sa panahon na yan, pakinggan mo ang sasabihin ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Dahil ang Diyos ay hindi nalulugod sa masamang bagay. Amen. Ang pagdating ng isang propeta ay isang tandang babala na nalalapit na ang paghatol. Yung next natin, the coming of a prophet is a warning sign that judgment is at hand. Always has been. Laging ganun, mga kapatid. Tingnan natin. Look at Noah. Rising up in the last. Diba? Si Noah nung panahon ng Genesis 6:6. In the days of the antediluvian world, a prophet prophesying. Nag-prophesy siya. May tag-ulan na darating na malulunod ang lahat. Amen? After nun, anong nangyari? Judgment struck immediately after. Diba? Distraction, mga kapatid. Ilan ang nakinig sa kanila, mga kapatid? Ilan ang nakinig sa kanya? 8 lang. Maring nakinig sila sa simula, maraming nakikinig. Pero ang manampalataya hanggang wakas, di ba? Ang maglingkod sa kanya, ang siyang maliligtas. Amen. Tingnan natin si Moses. Moses went into Egypt. Di ba? A vindicated prophet. Binindika siya, mga kapatid, with the signs of the prophet. Ang signs ay sumusunod sa kanya. Pero after ni Moses, anong nangyari sa Egypt? Distraction, mga kapatid. Judgment struck Egypt right afterwards. Mayroong paghatol na paparating. Amen. Next. Si Elijah, prophet ng panahon niya, sa panahon ni Ahab. Elijah come on the scene, the prophet, and prophesied to Ahab and that nation. Mapangalo niyang nasyon ng panahon na yon. And after nun, judgment struck it right afterwards right. So, aking payo lang, mga kapatid, na sa bawat pangaral, para higit tayong makasunod o makilala na ang salitang binabanggit sa likod ng pulpito ay katotohanan, napakahalaga ng pagbabasa ng ating Biblia. Amen? Kasi hindi na natin maring i-details pa o pahabain pa, at ang sasabihin nyo lang, amen na lang pag inyong nalalaman na katotohanan yan. Amen? John the Baptist come on as a sign. Si John ay dumating para maging sign. Siya ang maghahanda ng pagdating ng Messiah. He was a prophet. He was a prophet, sign come on the earth. Praise God. Kung may paghatol na paparating kapag may mga propeta, mga kapatid, sa isang banda, ito'y pagtawag naman sa kanyang mga pinili. Amen. My sheep know my voice, di ba? Kung natakot ang mga tao, once na naririnig nila ang salita ng Panginoon, ito'y kagalakan naman sa atin. Praise God, dahil nakikita natin ang manifestation ng salita. At dun, kung mabasa nyo, between the line, ito'y biyaya sa atin, mga kapatid. Ito'y panawagan na may pag-asa. Ito'y panawagan na may pangako. Hallelujah. Pero dun sa hindi niya mabinhi, ito'y paghatol. Praise God. Thank you, Lord God. Like in the days of Elijah, di ba? Ito yung halimbawa sa panahon ni Elijah, nung after ng Mount Carmel experience niya, na parang lahat against na sa kanya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, meron pang natitirang 7,000 na hindi pa lumuluhod sa Diyos-Diyosan. Nandun siya para tawagin ang mga yon. Si John calling out the elected to give it over to Christ. Nung makita ni John na ang lamb ay narito na, pinakilala niya, siya ay narito. At anong ginawa niya? Yung ibang mga apostle niya ay sumunod kay Lord Jesus Christ para tawagin ang mga elected. I'm just a voice of him crying in the wilderness, si John. Prepare the way for the Lord. Jesus come the same way. Get the elected ready to hear the voice of God. That's what the prophetic sign is. So ano yung signs para sa atin? Para tawagin tayo para sa Panginoon. Amen?
if you follow this message, get the elected ready, the others will never hear it. It's the elected that's called. What does it do? It gets the elected ready for the shelter of God's, like in Noah's time. So kung may distraction na paparating mga kapatid, aking sinasabi sa inyo na mayroong isang bagay na tiyak tayong may kaligtasan, amen? Refuge. Yun, may refuge tayo mga kapatid. Ang mundong ito ay punong-puno ng kabagabagan. Ngunit tayo ay punong-puno naman ng pag-asa. Hallelujah. Amen. Ang tinig ng tanda, kung katulad na nasabi ko kanina, ito'y panawagan ng pagsisisi. Ito'y panawagan ng panunumbalik sa Panginoon. Tingnan natin muna si Jonah. Nung panahon ni Jonah, di ba, naroon yung mga mangingisda, ang kanilang Diyos ay si Dagon bilang pinakamalaki isda nun, kaya sila samba nila. Pero nung dumating si Jonah, nakasakay sa isang balyena at pagngangan niya, lumabas si Jonah, di ba? Ano yun mga kapatid? Isang tanda sa panahon na yun na mangungusap ang Diyos. Anong pinangusap ni Jonah sa bayang yun mga kapatid? Repent. Diba? Kasi ang bayang yun ay sagana, abalang-abala sa pagtatrabaho, without knowing na si Lord, ang totoong Diyos, ay hindi nila nakikilala. Pero, paano nila paniniwalaan si Jonah kung walang tanda, mga kapatid? Kailangang lumabas mismo dun sa Diyos na sinasamba nila at ituro sila sa tunay na Diyos. Amen. Repent. Yun ang panawagan ni Jonah nung panahon na yun. Diba? Katulad din sinabi ko kanina kay Jeremiah, gawin na lamang araw-araw ang panambitan niya. Sabi niya, kahit anong bagay na kasalanang nagawa nyo, manumbalik lang kayo sa akin, sa Panginoon, at tiyak na patatawarin kayo. Praise God. Gayong kabiyaya ang Panginoon. Pero once na dininay nyo to mga kapatid, once na nirefuse nyo to, wala nang biyaya. The voice was, repent, or in 40 days shall be consumed. Ganon din sa panahon ni Lot, di ba? Kailangan silang kunin doon sa bagay na yon dahil may distraction na paparating. Amen. Praise God. Sa panahon natin ito na ating pinaniniwalang huling panahon, at naniniwala tayo na after nito wala nang panahon pa. Sunod ito, millennium na, isang kasaganaan. Kasi tribulation na yung next, wala na tayo din eh. Amen? We're in the last book in the Bible. Ang Kristyanismo ngayon, denomination, hindi nila maunawaan ang Revelation, ang book ng Revelation, dahil wala doon makakapag-explain ito. Ito'y puro simbolo, di ba? Pero, nandun na tayo sa part na yun, mga kapatid, sa huling book na yun. We enjoy the Revelation. Amen? Nag-i-enjoy tayo doon dahil naihayag sa atin, mga kapatid. Praise God. Nung binasa natin sa Matthew 17, and his disciple asked him saying, why didn't say the scribe that Elias must first come? Bakit sinasabi ng mga eskriba na kailangan dumating muna si Elijah, di ba? Ang unang sagot ni Lord, Elias truly shall first come and restore all things. Di ba? Kailangan munang dumating daw si Elias para i-restore ang lahat ng bagay. Ito'y patungkol sa panahon natin, mga kapatid. Dahil kung mapapansin natin, si John the Baptist, bilang Elijah nung panahon na yon, hindi niya na-restore ang lahat ng bagay. Di ba? Wala pa naman ang Mesiyas ng time na yon, mga kapatid. Kailangan may pakilala ang Mesiyas. Amen. At pagdaan ng panahon, yung pananampalatayang meron ang mga apostol ay naiwala dahil sa mga sakunang nangyari, dark ages, na unti-unting naibaon ang pananampalatayang yon. Mistulang namatay, pero hindi pwedeng mamatay ang seed, di ba? Amen? So sabi diyan, Elias truly shall first come and restore all things. Sa Joel 2:25, ito yon yung prophecy. I will restore to you the years that the locust hath eaten,
the cankerworm, the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. So sa mga nagdaang church ages, kinain dyan ang ano? Ang fruit of spirit, di ba? Maraming, yung unang pananampalatayang mayroon ng apostol ay nawala, mga kapatid. Dahil sa mga panahon na nagdaan. Pero sa huling panahon, ang sabi, i-restore niya lahat ito, mga kapatid. And ye shall eat in plenty and be satisfied. Be satisfied, mga kapatid. Hallelujah. Tayo sagana sa pagkain. And praise the name of the Lord your God, and hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Amen. And ye shall know that I am in the midst of Israel, tayo bilang spiritual Israel, and that I am the Lord your God, and none else. And my people shall never be ashamed. Hallelujah. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Malakay 4:6, ito na yun, mga kapatid. The heart of the children to their father, and he shall turn the heart, and he shall turn the heart of the children to their fathers. Kasi yung first part ay ginampanan ni John the Baptist, di ba? Ano yun? Fathers to the children. Fathers to the children. Kasi yung mga Old Testament na believers na hindi nakilala ang Misaya, kailangang maglingkod o magkaroon ng ministry sa pamamagitan ng mga apostol. Walang iba, sila yung mga anak ng panahon na yon, di ba? At ituro dun sa mga unang mananampalataya na si Lord Jesus Christ ay dumating na ang Misaya, di ba? Ipanumbalik yung pananampalataya nila kay Lord Jesus. Yun ang ginampanan ng mga apostol. Pero in the last day, ang gagampanan naman ni Elijah, the heart of the children to their fathers. Tayo yung mga anak na pananampalataya ng mga apostol. Kaya nga tayo naging Christian, di ba? Dahil yung pananampalataya ng apostol ay pinarating sa atin. Kaya lang hindi pa lubusan, mga kapatid, dahil sa mga panahon na nakaraan. Pero in these last days, may tatayong isang sinugo, si Elijah, para ipakilala kung anong pananampalataya mayroon ang Omega Church, di ba? Amen. Pagbabaliking loob niya ang puso ng mga anak sa mga magulang. Yung mga magulang na yun ay pananampalataya ng mga apostol. Kung mapapansin din natin, sa panahon ni Moses, ang pagpapakilala ni Lord ng Panginoon kay Moses, ako ang Diyos ng mga magulang ni Abraham, magulang ni Isaac, magulang ni Jacob. Di ba? Narito ang Israel, alipin ng Egypt, mistulang nakalimutan ang pangako, mistulang hindi nakikilala ang Diyos. Pero nang magpakilala ang Diyos kay Moses nung time na yun, anong sabi niya? Exodus 4:5. That they may believe that the Lord God of their fathers, ang Diyos ng kanilang mga magulang, walang iba, kundi ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, and ang Diyos ni Jacob. So, kailangan ibalik sila sa ganung paraan. May pakilala na ako yung Diyos nila, na pinanampalatayanan nila ngayon, ay noon, na nakalimutan nyo ngayon, di ba? At mga tanda ay sumunod after nun. So, ganun din sa panahon natin, ang mga pananampalataya ng mga apostol. Kailangan maibalik sa ganung paraan. Amen. Praise God. So, bigyan natin ng comparison si John the Baptist. Praise God. Next. Yan, si Elijah, nung panahon na yon, saka si John the Baptist. Si Elijah daw, kung mabasa nga natin ang kasulatan, si Elijah ay wilderness man. Kumbaga, gustong-gusto niya ang ilang. Amen? Doon siya nabubuhay. Doon yung kanyang tirahan. Si John the Baptist, ganun din ba? The same, mga kapatid. Kung makapansin natin, si John the Baptist ay pinanganak ng isang Levites or nanunungkulan sa sinagog, di ba? Bilang anak, pwede na siyang, doon na lang siya, bilang relihiyoso. Pero mas pinili niya saan? Sa wilderness. Kumakain ng pulot, sabi nga. Isa pa, si Elijah ay he condemned organizational system. Nung panahon ni Ahab, nandun ang 400 prophets, organized, iisang sinasabi.
Pero kinondem niya to. Di ba? Si John the Baptist, ganun din ba mga kapatid? The same. Kayo mga lahi ng ulupong, sino nagsabi sa inyo? Di ba? Praise God. Ganun niya kinalaban ang mga organization ng time na yon, mga Pharisees na hindi nakilala ang salita. Ano pa mga kapatid? Si Elijah, kinondem niya sino? Si Jezebel, di ba? Isang babaeng puro make-up. Yun ang kinakayawan ng Panginoon. Binatural. Sabi nga. Amen. Si John the Baptist, ganun din. Noong time na si Herodias, asawa ng kapatid ni Herodes, inasawa, kinondem niya yun mga kapatid. Mali ang ginagawa mo. Di ba? Hindi pwedeng asawahin ang asawa ng iba, di ba? So ganun siya nagsalita. Ganun siya ka-bold magsalita. Tingnan naman natin si Brother Branham sa panahon. Si Brother Branham ba ay taong, naninirahan sa ilang, di ba? Ano siya mangangaso siya, di ba? Mahilig siya sa wilderness, mga kapatid. So, alam niyo yan. Totoo ba yun? Amen. Si Brother Branham ba ay kinondem niya ang organizational system sa panahon na to? Mistulang binakuran nila ng mga denomination ang kanilang sarili. At hindi na hinayaang ipapasok ang salita ng Panginoon sa kanilang organization. Yun ang lagi niyang sinisigaw, di ba? Magsisi kayo. Bakit kailangan yung bakuran yung sarili niyo? Pero si Brother Branham, ang ginawa niya, gumawa siya ng mas malaking bilog para lahat welcome, di ba? At mapakinggan ang salita ng Panginoon. Thirdly, kinondem niya ang mga kababaihan about sa mga gusto dito sa pagpipintura ng mga mukha nila, sa kanilang pananamit, yung kabanalan na wala, mga kapatid. Kailangan magsalita ang propeta at sabihin ang katotohanan kung ano yung gusto ng Panginoon sa panahon na to. Amen. Yun ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng prophet na to, mga kapatid. Praise God. Ang sabihin kung ano ang gusto ng Panginoon sa kanyang bayan. Next. Jesus knew that he was Elijah. Nakilala ni Lord na si John the Baptist ay Elijah. That had to be his nature. Yung nature nila ay magkatulad. He was identified exactly as Elijah was. He was in the spirit of Elijah. So kung makikita natin mga kapatid, yan tatlong yan, nandyan ang espiritu ni Elijah. Amen? Mara ang pangalan ni John the Baptist ay hindi Elijah, pero ang katangiang pinakita niya ay Elijah. Okay? Si William Marion Branham, ganun din mga kapatid. Hindi siya natakot sabihin ang katotohanan. Amen. Hindi siya nag-compromise kahit minsan man. Amen. Nung dumating si Brother Branham sa panahon natin, kung paano si John the Baptist ay pinakilala ang mensahe, si William Marion Branham bilang prophet, bilang kapatid natin sa Panginoon, ay ipinakilala niya rin, di ba? Lagi niya sinasabi, He is here. Amen. Nabasa niyo ba yan mga kapatid? Narito na siya. Praise God. Matthew 25. And at midnight, there was a cry made. So ito yung panahon. Sino ba yung sumigaw na yan mga kapatid? Sa midnight, na ang kasintahang lalaki ay paparating na. Sino ba yung kasintahang lalaki? Walang iba si Lord Jesus Christ. Hating gabi, evening time, mayroong sumigaw mga kapatid. Sino to? Si Brother Branham mga kapatid. Diba? Maghanda kayo. Manumbalik kayo sa Panginoon. Amen. Kung ang ating bridegroom ay paparating na, kailangan bilang bride, mabihisan tayo nung salita ng Panginoon, di ba? Kaya kailangan ipanumbalik lahat ng nawala. Dahil hindi tayo maaaring sumalubong sa ating bridegroom na tayo may dungis pa, di ba? Hindi pa pure. Kaya kailangan munang isugo to at sumigaw sa ating gabi para sabihin kung anong nararapat nating gawin, mga kapatid. Amen? Okay, last. Revelation 10:7. Is God. Yan. So, napaka-popular niya ng mga kapatid. But in the days of the voice of the seventh angel, may tanong pa ba kayo about kay Brother William Marion Branham? Kung may tanong kayo, approach na lang ating mahal na pastor about dyan. Amen.
At napatunayan siya ng buong mundo na siya ang propeta sa huling panahon. Ang mga tandang sumunod sa kanya, mga kapatid. Malakay 4:5-6. Tulad ng binasa natin kanina, nagampanan niya ni Brother Branham. Hindi natin tinataas si Brother Branham dito, mga kapatid. Tinataas natin si Lord Jesus Christ. Para makilala natin siya, di ba? Kung walang gagamitin tao, paano natin siya makikilala, mga kapatid? Amen. Praise God. Tayo tumayo na, mga kapatid. Amen. Nais ko lang sabihin sa inyo bilang conclusion ngayon, mga kapatid. Si Brother Branham ay wala na. Ating napag-aralan ang Watchman, ang Mouthpiece of God. Yung pangatlo, napag-aralan natin yung Sign of the Time, di ba? At itong pinakalas, yung Voice in the Midnight Hour. At wala na si Brother Branham sa oras na to, mga kapatid. At sa atin iniwan ang dakilang mensahe ito, mga kapatid. Lagi niyong tatandaan na tayo na yung voice, tayo na yung sign ng panahon na to, mga kapatid. Amen. Tayo na ang mouthpiece. Kailangan natin magsalita. Tayo ang tanda ng panahon na to. Na ang Diyos ay buhay, naglalakad sa mundong ito, mga kapatid. Amen. Tayo yung tinig. Praise God. Tayo yun, mga kapatid, dahil yan sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Mari ba natin awitin yung inawit na Sister Beth? Yung message, about message. Amen. At napagpala ako sa awiting to. We have a message. We have a message. Praise God. Tayo mo ko muna at tayo manalangin. Hallelujah. Lord God, salamat Panginoon sa natapos, Lord, na pag-aaral namin about prophet, Panginoon. Lord God, kung may mga katanungan pa about this, Lord God, ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa kanila, Lord God. At huwag nawa, Lord, matisod ang sinuman, Lord, about sa propeta, Panginoon. At Lord, patuloy, Lord, na magsaliksik ng iyong salita, Panginoon. Without knowing, Lord, ang sign ng panahon na to, Panginoon. Lord God, Lord, malalayo sila, Panginoon. Hindi nila makikita ang kautuhanan, Panginoon. Walang sino man sa akin, Panginoon, ang nagyabang, Panginoon, sa bagay na to, Lord God. Hindi ka namin hinanap kailanman, Panginoon. Ngunit, Lord, nagpakilala ka sa amin, Lord. Isang biyaya, Lord, sa amin yun, Panginoon, para pakilala mo sa amin, Panginoon, ang mensaheng ito, Panginoon. At sa pamagitan ng mensaheng ito, Lord God, sa pamagitan ng propeta ito, Panginoon, higit ka namin nakilala, Lord God. At, Lord, araw-araw nakakapaghanda kami, Panginoon. Dahil nalalaman namin, Panginoon, na ikaw ay paparating na, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin. Sa'yo, Lord, lahat mauwi ang papuri, ang lahat ng pasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, Ama. Salamat po sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. We have a message to the world. We have a message to save lost souls. We have a message